Buenos dias, buenos tardes mga amigos, mga amigas sa ating mga future political analysts, mga historians at siyempre po yung mga kapwa ko mahilig sa chismis at drama sa politika. At kayo po ay maupo muna dyan sa mga bahay ninyo, sa inyong mga sala at kumuha ng merienda at maiinom dahil ang pag-uusapan po natin ngayon ay isang malaking misteryo, no, ng ating bansang Pilipinas. Isang paradox, kumbaga sa science, isang phenomenon na mas mahirap pang ipaliwanag kaysa sa kung bakit laging traffic sa EDSA. Ang pamagat po ng lecture natin ngayon ay ang misteryo ng survey. At dito maitatanong natin bakit yung may kaso ng pangungulimbat ang laging nangunguna sa mga isinasagawang survey dito sa ating bansa? At yun naman taong dating naging vice presidente, may malinis na record, no? At maraming awards na nakuha, laging pumapangalawa sa survey na isinasagawa nga ng katulad ng Pulse Asia, ng social weather, no? Palagi lamang pangalawa ang Leni Robredo at laging nangunguna ang Vice President Sara Duterte. Ngayon, hihimayin natin ang realidad kung bakit si Vice President Sara Duterte na naharap sa isang impeachment case sa Senado ay may mga kasama pang reklamong plunder sa ombudsman na isinampad ng ibang politiko, no? Parang lagi parang nangunguna sa karera para sa 2028 presidential elections. At sa kabilang banda nga, si dating VP Leni Robredo na may tinatawag na angat buhay performance ay nakakuha ng pinakamataas na audit rating, no? Yung unqualified opinion to mula sa Commission on Audit nung siya ay Vice President pa ng ating bansa. At hanggang ngayon nga, no, doon sa survey, ulitin ko, ay nananatiling nasa pangalawang pwesto lamang. So, i-analyze natin. So, kayo ay maghanda ng mga notebook at o kaya papel at lapis or ballpen dahil wala pong censorship ang lecture natin sa episode na to. Okay? So, simulan po natin sa pinakabagong survey ng Pulse Asia nitong May 2026. Lumabas po ito sa pahayagan kahapon lamang, no? So, sa isang hypothetical na salpukan, nakakuha si Sara Duterte ng 51%. Imagine mo, naka 51%. Ang isang public official na naharap sa kasong pandarambong, no, walang habas na paggastos ng confidential funds, mga kasong hanggang ngayon na hindi pa niya naipapaliwanag, no? Iwan na lang natin kung harapin niya dito sa impeachment court kung sakasakaling matutuloy ang pagdinig, no, ng Senado diyan sa impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte. So dito si Leni Robredo naman ay mayroong lamang 41% diyan sa Pulse Asia survey na yan. So, ganito, kung titingnan po natin yung resume nila, si Inday Sara ay meron nga nagbabadyang impeachment trial sa Senate, no? Ngayong July 6 ang schedule niya. At may binubusising confidential funds sa ombudsman dahil may nagsampa din ng kaso sa ombudsman. Habang si Leni naman po ay isang abogada, tahimik na nagpapatakbo ng mga NGO at walang kahit isang kaso ng korupsyon. So, saang planeta ka naman talaga makakakita na ang aplikanteng may pending criminal investigation ang mas gustong i-hire ng boss ng isang kumpanya kaysa sa aplikanteng may certificate of good moral character? Kasi kayo nakakita ng ganyan. So, parang nakakabahala at parang misteryoso. Para sa akin, napaka-misteryoso nung survey na yan, no? At bakit palaging angat si VP Sara at pumapangalawa lamang ang dating vice presidente na mayroong napakagandang record, malinis at walang bahid ng kahit kapiranggot na korupsyon, di ba? So, bakit nga ba nangyayari to? So, ipaliwanag po natin, no, ang mga dahilan kung bakit laging nangunguna ang ating pong vice presidente
na si Sara Duterte sa lahat ng survey na ginagawa ng mga prestigious survey firms. So, may ano dito may tinatawag na theory ng Mindanao Fortress, yung regionalism. Sa huling survey, nakakuha po si Sara ng 91% preference rate sa Mindanao. Okay? 71%. So, ibig sabihin, kapag naglakad ka sa Davao o sa General Santos, halos lahat ng makakasalubong mo, si Sara ang iboboto. Biruin mo naman, 91% yung preference na lumabas sa survey. So, bakit hindi epektibo ang kaso ng plunder sa kanila? Dahil sa tinatawag nating regional pride. Sa pananaw ng maraming taga-Mindanao, ang pag-impeach po kay Sara at ang mga kaso sa ombudsman ay hindi naman totoong paglaban sa korupsyon. Yan po yung nasa utak nila sa Mindanao. Okay? So, ang tingin nila, ang tingin nila dito ay isang political demolition job na inilunsad ng mga elitista sa Maynila, na kung saan tinatawag nilang mga Imperial Manila. Ngayon, para sa kanila, kapag inatake mo si VP Sara, inaatake mo ang buong Mindanao. Sa kanila yan, di ba? Pero iba siyempre dito sa Luzon at sa bandang ibang parte ng Bisaya. So kaya ang epekto, imbis na manghina si Sara Duterte dahil sa kasong plunder, mas lalo pa siyang kinakapitan ng kanyang rehiyon. Parang simento. Habang binubuhusan mo ng tubig at hinahalo, lalong tumitigas. So, parang kabaliktaran tuloy yung nangyayari. At kasi sa kasaysayan po ng ating bansa, mahilig ang mga Pilipino sa kwentong madrasta. At dun sa palaging may inaapi, yung may api palagi, dun sa, kumbaga sa teleseryo, sa pelikula, parang pumapanig palagi sila dun sa sa parang aping-api sa paningin nila. So kapag ang isang politiko ay tinarget ng administrasyon, automatic na nagiging biktima siya sa mata ng publiko. Yan siguro ang isa sa mga dahilan, no? So pinaliwanag natin yan, pero hindi natin yan sinasabi sa publiko nang wala tayong basehan. So kukunin natin kung saan natin hinuhugot ang paliwanag na yan. So, titingnan natin ang kasaysayan bilang basehan o jurisprudence ng ugali ng botante. Umpisa natin kay Joseph Estrada. Si dating President Joseph Erap Estrada, na-impeach yan, tapos napatalsik, nakasuhan ng plunder at nakulong, di ba? Kasama pa nga si Jinggoy Estrada na nakulong yan, pero sa veterans nga lang naikulong, di ba? Tapos nag-house arrest doon sa kanyang Tanay na rest house. So anong nangyari pagkatapos? Nanalo pa ring mayor ng Maynila. Di ba? Na-re-elect pang mayor uli ng Maynila. Nakadalawang term to ang pagkakaalala ko Simula nung after na makulong, tumakbo mayor Maynila, 2 term. Pero alam nyo, nung 2010, tumakbong presidente ng kalaban niya, sina Noynoy Aquino, sina Villar, pero umangalawa pa yan. At lamang-lamang ni Noynoy, halos 5 milyong boto lang. Kung hindi binitawan ng Iglesia ni Cristo, si Erap, baka muling na-re-elect yan na presidente. So, ganun ang epekto ng parang inaapi. So, yung anak niya, si Jinggoy Estrada, katatapos nga lang sampahan ng ombudsman ng kanyang pangatlong plunder case ngayong linggo na to. Pero alam nyo, 2 beses na siyang na-acquit noon at binoboto pa rin ng tao, kahit nagkaroon ng kasong plunder. Although na-acquit, at may bribery case pa nga. So, kasi sa atin, ang warrant to pare sa hindi badge of shame yan. Minsan nagiging mukha pa to ng medalya. Kapag sinabi ng kampo ni Sara na inaapi ako ng pamilya ng Marcos at Romualdez dahil takot sila sa akin sa 2028, na sigurado para sa kanila
si Sara Duterte ang mananalong presidente sa 2028, no? At para din sa mga tao, lalong-lalo na nasa Visayas, lalong-lalo na sa Mindanao, yung mga ordinaryong botante sa Class D at sa Class E, no, ay talaga namang sumisimpatya yan sa mga Duterte. No? Ang tingin nila sa batas ay hindi pantay. Ginagamit lang daw itong batas na ito ng mga nasa kapangyarihan para ilaglag ang kanilang mga kalaban sa darating na eleksyon. So, yung survey ngayon ay hindi pa pagsusuri sa kakayahan. Ito po ay survey ng name recognition, no? O kung kaninong apelyido ang mas sikat. Alam niyo naman na medyo kahit papaano may lakas pa yung Duterte brand Aminin natin ang katotohanan. Meron pa rin atak, no? Ang tatak na Duterte ay may malalim na ugat sa masang Pilipino. So para sa marami, ang Duterte ay simbolo ng kamay na bakal, anti-crime at matapang na pamumuno. Mga kataingiang hinahanap ng mga taong pagod na sa tradisyonal na sistema. So, kung mapapansin niyo, no, 1998, parang ganyan din si Erap no? Parang hinahanap ng tao yung matapang, agresibo, galit sa kriminal, may kamay na bakal, no? Champion of the masses. Almost may similarity So, kaya hanggang ngayon si Duterte medyo may kapit pa din talaga, lalong-lalo na sa Mindanao. Okay? So, ang tanong ngayon, bakit nga ba trailing behind laging pumapangalawa lamang si Leni Robredo? Okay? So, bakit si Leni Robredo na may malinis na track record, walang issue ng korupsyon at subok na sa krisis, no? Gaya nung nagkaroon siya ng mga relief operations noong pandemya, no? Namimigay nga ng lugaw at ng iba't iba pang mga relief goods ay laging pumapangalawa lamang sa survey. Bakit po hirap na hirap siyang lampasan ang isang kandidatong may mabigat na legal na bagahe katulad ng plunder, no? At itong impeachment sa Senado. So, siyempre may mga dahilan din tayo diyan kung bakit ganyan ang naging resulta ng survey, no? Palaging number 1 ang BP Sara, pangalawa lang ang dating BP na si Leni Robredo. So, alam nyo may mapapait yan no? Na dahilan, ngunit totoong dahilan no? Sa politika. Ang clean record po ay hindi po nakakabusog yan. No? Sa political theory, ang malinis na gobyerno o yung tinatawag nating good governance ay isang magandang konsepto. Well, no question asked about good governance. Pero sa isang bansa kung saan marami ang nagugutom, ang konsepto ng malinis na record ay tila abstract lang yan o pangmayaman lang yan. No? Yung kampo ni Leni ay madalas maikabit sa imahe ng disente, edukado at disenteng pamumuno. Ngayon, ang problema, ang imaheng ito ay madaling mamanipula ng mga trolls para magmukhang matapobre at elitista. Kapag masyadong malinis ang imahe mo, ang pakiramdam ng ordinaryong tao na nasa laylayan ay parang hindi kanila kayang abutin. Hindi kanila maaabot. Mas gusto nila yung politikong nagmumura, may konting baho, o nakikipag-away ng jojombag, no? Nanununtok ng sheriff. Parang gusto nila, parang ganun yung imahe ng isang mahusay na leader. No, dahil sa kanila, no, para sa kanila, lalo na yung nasa class D and E, no, sa kanila parang nailalagay nila yung sarili nila doon sa ganung klaseng leader, no, na parang sa kanila, katulad natin silang tong leader na to, katulad nating mga ordinaryong tao ang leader na to. So, kung papipiliin sila kung sino yung leader na gusto nilang mamuno sa bansa natin, siyempre yung pipiliin nila yung nasa kategorya nila. Yung kumbaga sila rin yun, parang sila yung namumuno na may parehong ugali at kultura.
So yun ang mahirap doon dahil yung Class D and Class E, naku, ang dami niyan, no? Pag nakuha mo yan, no? Sa Pilipinas, kapag masyado kang matalino, masyado kang disente, ang sasabihin sa iyo ng netizens ikaw na magaling. Ikaw na ang magpresidente. Matalino ka naman eh, di ba? Ganun kadalasan ang sinasabi ng mga netizen. Tapos kapag tumakbo ka nga, ayan ang problema. Hindi ka naman iboboto. Nasaklap, di ba? Sasabihin, magaling ka, tumakbo ka presidente. Di ba? Decente ka. Kahusay ka. Sige, tumakbo ka. Pagtakbo, ayan, ang masaklap, hindi ka iboboto. Di ba? Alam niyo po, para sa akin, sa personal analysis ko, ang mga Pilipino kasi parang mahilig sa macho eh. Yung baga, talagang nakikita nila na talagang lumalaban sa mga kriminal, no? Pinagtatanggol ang kanilang karapatan, no? Ipinaglalaban ang mga naapi, no? Ganyan ang Pilipino eh. Kultura na ng Pilipino yan na kung sino yung may ganong klaseng karakter, yun ang tinatangkilik nila. Bagamat marami na po tayong naging babaeng presidente, andyan si Cory Aquino, andyan si Gloria Macapagal Arroyo, di ba? Pero ang hanap pa rin ng marami sa panahon ng krisis ay ang leader na palaban, di ba? Yung talagang iisipin ng mga tao na talagang nandiyan palagi para tayo ilaban, no? Para sa mga nangaapi. Ngayon, si Leni po ay kilala sa kanyang mahinahon, sistematiko, at legalistic na paraan. Para sa kanyang mga taga-suporta, ito ay katalinuhan at kapanatagan. Ngunit para po sa masang nasanay sa estilo ng mga Joseph Estrada, Rodrigo Roa Duterte o kaya miskin na Fidel Ramos, di ba? Ang kahinahunan ni Leni ay binibigyang kahulugan bilang kahinaan o kawalan ng pangil, di ba? So parang lumalabas disadvantage yung character na yan ni Leni Robredo para do sa mga Class D, Class E. Pero do sa ABC, alamang na lamang dyan si Leni Robredo. Pero huwag po kayong mag-alala. Ang survey po ay parang panahon sa Pilipinas. Ngayong umaga, napakainit mo. Pero mamayang hapon, babaguhin ka na. Bagamat leading si Sara, may mga senyales na nagpapakita ng kanyang paghina. Di ba? So, sa Luzon, ilang parte ng Bisaya, bumaba ang ang rating niya diyan no? So, sa Mindanao, super lakas talaga si Sara Duterte diyan, no? Pero pagdating sa Luzon, bumabaksak na si Sara Duterte sa survey ngayon. So, pagdating naman sa NCR, so medyo parang bumabalanse lang. May mga Duterte, may mga Leni Robredo. So, sa Balance Luzon, tambak si Sara 55%. Ayon doon sa survey, no? At si Leni po ay merong may 55% pala si Leni Robredo at 33% lang si Sara, no, sa Balance Luzon. So tambak dito sa bandang Luzon si Sara Duterte. So pero sa Metro Manila na dati ay baluarte ng mga Duterte, ngayon ay statistically dead hit sila 48% si Sara, 46% si Leni, no? 2% na lang ang pagitan ni Sara at ni Leni Robredo. Pero ito si Sara Duterte kasi last year pa dumeklara to na talagang tatakbo daw siya sa pagka-presidente. Pero kung iisipin natin, si Leni tanggi ng tanggi, hindi siya tatakbo bilang presidente at gusto niyang tapusin, no? At least makadalawang term o tatlong term na alkalde ng Naga City para mapaganda niya talaga yung kanyang teritoryo at wala siyang balak tumakbo ng presidente. Pero kung mapansinin ninyo yung survey, ayaw na nga niyang tumakbo. Dumidikit siya ngayon kay VP Sara Duterte. Ang analysis nga ng iba, what more kung magdeklara yan? Baka humirit pataas yan tapos may nangyayaring impeachment, no? Kasi kailangan din nating
i-consider yung legal side, no, sa parte ni BP Sara Duterte, no. So may mga survey, itong mga survey na to ay ginawa bago yung opisyal, no, bago gawin yung opisyal na pag-impeach kay Sara Duterte noong May 11, 2026. Wala pang impeachment noon. So abangan natin sa darating na July, no? Pag nag-umpisa yung impeachment ni Sara Duterte. So ang mangyayari niyan kasi gabi-gabi, no? Mapapanood nyo sa balita, no? Makikita nyo sa TikTok, nasa Facebook, nasa YouTube, at maririnig nyo yan, no? Maya't maya sa radyo, no? Yung mga ebidensya na ng umano'y maling paggastos sa confidential funds, no? At dahil diyan, kung malakas yung ebidensya, yung ibang tumatangkilik kay Sara Duterte ay baka biglang magising at magbago ang isip. So kapag nagsimula ang tapatan ng mga abogado, siyempre magagaling ang abogado sa prosecution, magaling din naman yung kay BP Sara. Pero kapag lumabas yung mga dokumento, mga ebidensya, malaki ang tsansa na magbabago ang isip ng mga lumulutang na botante. So yun ang dito, yun ang magbibigay ng swing votes, no, in favor of someone na makakalaban ni Sara Duterte. And in this case, si Leni Robredo kung sakasakaling tatakbo siya. Okay? So bilang pagtatapos po ng ating mahabang lecture, ano ang conclusion natin sa realidad na to? Ito pong mga survey na yan ay hindi po refleksyon ng kung ano ang tama o mali sa ilalim ng batas. Ito po ay refleksyon lamang ng emosyon at kultura ng mga botante sa isang partikular na panahon. Yung pagiging una sa survey ay hindi nangangahulugang inosente ka sa kasong plunder, sa kasong paglustay ng confidential funds, no, at kung ano-ano pang mga kaso ng korupsyon, no. At ang pagiging pangalawa naman sa survey ay hindi nangangahulugang talunan ka na. Marami pang mangyayari, marami pang mga development na lilitaw diyan, no. At kung ano man yan, yung mga circumstances na biglang lalabas between now, no, and before the filing of the certificate of candidacy for president, maraming magbabago pa, no. At pero may isang matinding realidad tayo sa ilalim ng ating konstitusyon, particularly sa section 3 paragraph 7 ng article 11. Kapag ang isang opisyal ay napatunayang guilty sa isang impeachment trial, ang parusa po ay hindi lang pagkakatanggal sa pwesto. And in this case, si Vice President Sara Duterte, no, kapag siya ay nahatulan, no, na guilty sa impeachment trial court doon po sa Senado, no, hindi lang pagkakatanggal sa pwesto ang magiging kaparusahan para kay Vice Sara, kundi kasama rito ang perpetual disqualification to hold any public office. Kahit janitor, messenger, filing clerk, receptionist, hindi ka na pwedeng i-hire, no, ng ating pamahalaan, no. Kahit anong pwesto, kahit pinakamababa pang janitress, hindi ka pa pwede nang bumalik sa gobyerno. Ibig sabihin, kahit may 100% ka pa sa survey ngayon, konselyado na ng Senado ang hatol na ikaw ay disqualified ng tumakbo habang buhay, ang mga survey leads mo ngayon ay magiging parang mga lumang resibo na wala ng silbi at pwede nang itapon sa basurahan. So, dito na lamang po ito pumuli ang lingkod.